Ang inyong mga katanungang pangkalusugan sa Ask Doc Dex, bibigyan nating kasagutan. Ngayong araw, ang tanong natin ay mula sa kaibigan nating si Donna M. Cruz. Ang sabi niya, "Hi Doc, ask ko lang po about sa pagbaba ng immune system. Ano po ang mga food na better at dapat iwasan? Ilang beses need mag-exercise sa isang linggo? Salamat sa tanong, narito na po ang sabi ni Doc." Para sagutin yan, alamin muna po natin kung ano nga ba ang immune system at bakit ito bumababa. Ang immune system po natin, basically, ay ang depensa natin mula sa outside environment, lalo na kapag mayroong outside intruders. Bale, system yan ng cells, tissues, and organs na kapag may nakitang hindi maganda, for example, simpleng virus na nagdudulot ng flu, natitrigger po yan at nagtitrigger naman yan ng isang coordinated response para matulungan tayong mag-heal. Kaya kinakailangan nating panatilihing malakas ang ating immune system. Kapag bagsak ang immune system ninyo, pwede po kayong magkasakit. Malaki po ang ambag ng ating mga kinakain dyan. Naririto ang ilang mga dapat nating isama sa food items kapag feeling ninyo mababa ang immune system ninyo. Una, berries. Mga blackberry, blueberry, strawberries, acai berry, at kung ano na pang mga berries na available dito, mataas po ang antioxidants ng mga yan. O baka sabihin ninyo, mga wala naman yan dito sa atin at mahal. Dito po sa atin, meron din po tayong duhat na pwede ninyong idagdag sa mga kinakain para makatulong sa pagpapataas ng levels ng antioxidants natin. Pangalawa, leafy green vegetables tulad ng spinach, kale, at iba pang mga matataas sa vitamin C at beta-carotene na tumutulong na panlaban sa mga infeksyon. Goods din yan para sa ating mga puso, sa brain at sa gut. Again, green leafy vegetables. Bahala na kayong mag-isip kung ano yung green at yung leafy. Pangatlo, dahil napag-usapan na rin naman natin ang tungkol sa puso, omega-3 fatty acid rich foods tulad ng mga fatty fishes. Yung mga omega-3 na yan ay healthy fats na nakakatulong sa ating immune system, pati na rin sa brain at sa ating heart. Ang omega-3 fatty acids makukuha natin mula sa fatty fishes nga, pero pwede rin po mula sa nuts and seeds. Mayaman din ang mga nuts and seeds sa vitamin B6, magnesium, selenium at phosphorus. Nakakatulong ang mga mineral na yan sa pagre-regulate at pag-maintain ng ating immune system. Pwede nyo rin pong gawing snacks ang mga yan kung trip ninyo. Next food item, mga spices tulad ng garlic, ginger, turmeric at iba pang mga known na noon pa man ay mayroong immune strengthening properties para makatulong sa paglaban sa mga infections. Okay din po yung isama sa inyong mga kinakain o sa mga broths ninyo na pwede po ninyong higupin kapag kayo ay parang medyo walang ganang kumain. Sunod, mga citrus fruits tulad po ng oranges, grapes, lemons at iba pa. Mayaman din po sa vitamin C ang mga yan na again ay considered as master antioxidant. Kung kayo po naman ay medyo feeling weak talaga, pwede po kayong gumawa ng chicken soup ninyo. Mayaman sa vitamin B6 yan, sa zinc at nakakatulong din po sa pagpapalakas ng katawan at sa paggawa ng panibagong red blood cells at white blood cells. Lahat ng mga yan, panlaban po natin sa sakit. Isama na rin po natin ang iba pang mga brightly colored vegetables na mayaman din po sa beta-carotene, sa vitamina, sa mineral at iba pang mga antioxidants. Make sure lamang po nalulutuin po ninyo ang inyong mga kinakain, lalo na kung bagsak ang inyong mga neutrophils. Ito ay para makaiwasin kayo sa iba pang mga infections. Pagdating naman po sa mga ehersisyo, dahil tinanong din tayo kanina, aim for around 30 minutes a day pa rin on most days of the week ng exercise. At ang best exercise para sa inyo, sabi ko nga, ay ang exercise na gagawin po ninyo. Dahil kahit na ano namang ngawa ko dito, kung hindi naman po kayo gagawa ng exercise, edi wala din. Iwasan din po ninyo mga bisyo at i-manage ng maigi ang inyong mga stresses. At ayun po, hanggang dito na lamang muna. Sana may natutunan kayo na pwede nyong ibahagi sa inyong mga kaibigan. Share nyo na rin po itong video na to kung mayroon man para mas marami pa tayong matulungan. Paano? See you next episode. Ingat!